Samantala, di lang po mga kolorum at mga truck na bumabiyahe labas sa truck ban ang kalaban sa lungsod ng Maynila. Pati mga kuliglig, tinatarget na rin. At may live report po ang ating kasamang si Rhea Santos. Rhea? Yes, Connie, nandito nga tayo sa Recto, Corner Abad Santos at sa mga oras na ito ay mahaba na po ang pila ng mga tricycle at kuliglig na nahuli ng mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau. Ano nga ba kasalanan nila? Unang-una, dumadaan sila sa National Road na bawal dumaan ang mga tricycle at kuliglig sa National Road. Pero karamihan po na ang nandito ay mga kuliglig na walang prangkisa, walang permit at maging ang mga driver ay walang lisensya. Kaya naman sobrang pinaiigting ng Manila Traffic and Parking Bureau yung kanilang kampanya laban sa mga kuliglig. At kaugnay niyan, makakausap po natin ang direktor nilang si Carter Lohica ng Manila Traffic and Parking Bureau. Direktor, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga rin po sa inyo, lalo na sa mga nanood ng unang hirit. Okay, linawin lang po natin yung polisiya natin sa kuliglig. Bawal ba ang kuliglig sa lungsod ng Maynila o hindi? Unang-una po, nasa batas po ng lungsod ng Maynila na bawal po talaga ang kuliglig sa loob sa pamahalaan ng lungsod ng Maynila. Subalit sa kautosan na rin po ng ating Pangulong Mayor Joseph R. Estrada na alam naman po natin na talagang wala pong ibang pinagkukuhaan ng pangita itong mga kuliglig drivers natin. Kaya kahit alam natin na mali at bawal sila, pinagbibigyan natin sila na doon lamang sila sa mga looban, sa mga maliliit na kalye, sa mga secondary road. Alright, sa National Road, bawal talaga sila. So itong mga nahuli natin, ito yung tinitingnan nila kung makakalusot dahil medyo madaling araw natin ito na-operate. Opo, siguro sila nag-aalatsamba. Akala ho nila natutulog po ang mga enforcer po natin. Pero sa amin po, kahit po anong oras, gising po kami. Alright, itong mga tricycle at kuliglig na nahuli natin, saan didiretso ito at matutubos naman nila ito sa magkano? Dadalhin po natin to lahat po ng mga na-apprehend po natin sa MTRO po, dyan po malapit po sa Manila North Cemetery. Tutubusin po nila sa halagang 500 piso. Subalit po yung mga tricycle na nahuli natin na hindi pa ho sumusunod sa pinatutupad po natin noong nakaraang Hunyo na color SIM na nanonumerahan po natin, dadagdagan na lang po nila ng 200 piso para magkaroon na po sila ng permit. Alright, Director, pakita lang natin kung ano itsura ng kuliglig, no? Okay, paano nyo ba nalalaman na kuliglig yung inyong hinuhuli? Ito, unang-una po makikita ho natin sa tricycle pa lang na ito, naka-lona. Kailangan yan, kung talagang tricycle ka, dapat na lata. Ito dating kuliglig to Dating kuliglig? Ito, yung nakikita nyong parang lata, no? Dating kuliglig yan, pero anong ginawa nila? Nilata po siguro na may-ari, unti-unti niyang, kumbaga, gusto niya sumunod. O kaya lang, alam naman natin, hindi naman ganun kalakihan. Ang kita ng mga tricycle o pedicab o kuliglig drivers, kaya siguro unti-unti niya, kaya ngayon nagbakasakali siya. Baka makadagdag kaya dumaan sa National Road. Ngayon, natsambahan siya. Alright, isa pa sa mga natsambahan, no? Itong tricycle driver na si Jefferson Samson. Jefferson, lipat ka lang ha, dito ka. Alright, ito may love-hate relationship to si Director tsaka si Jefferson. Ilang beses ka nang nahuhuli? Pangalawa po to, ma'am. Okay. Ang tricycle mo may permit, may prangkisa? Meron po lahat. Okay, bakit ka nahuli? Dumaan lang po ako rito sa National Road. Alam mong bawal dumaan sa National Road? Kasi po madaling araw, mabilis po ang biyahe pag sa looban po kasi matagal. Madaling araw po, na-tsempuhan po Wala naman po akong magawa kundi sumunod. Okay, na-tsempuhan, ano? Ayun kumbaga tsamba-tsambahan sa atin. Hindi nga natin nababantayan ng mga anak natin 24 oras pero sa amin hindi kami nagkukulang ng paalala. At hindi kami magsasawa na ipatupad ang batas trapiko sa loob ng lungsod ng Maynila. Alright, Director Lohica, maraming salamat. Jefferson, maraming salamat. Mga kapuso, mamaya naman lilipat tayo doon at sa Divisoria area at titingnan naman natin ang sidewalk clearing operations na isinasagawa ng Manila Police District. Back to studio. Maraming salamat, Rhea Santos.